Marami na kasi kumukuha ng BTS reaction. Yun na nga po. Sinabihan ko man na po sila, lalo na kay Krista, kasi bago pa lang si Krista. So, ang daming nag-vlog sa kanya nung mga nakaraan. Kaya sabi ko, wag na munang i-vlog si Krista, wag na munang mag-reels sa kanya. Ano? And sana ganun din kina Biancy, kina Joy and Carla. Sa ngayon kasi si Carla yung talagang yung nasasabi kong na-overexposed sa mga behind the scenes and mga reels si Carla, no? Kaya medyo nawawala yung uhaw ng mga manonood natin. Kumbaga nawawala yung sabik sa kanya makita ang nag-iisang Carla. Kasi nakikita na sa mga reels, mga live. So, wag na muna nating po si Carla. Kasi malalaman na lang natin one time, wala na nanonood, wala nang Kahit sa mga leading man natin, no? Si Jomar din, daming nagbablog kay Joms. Ay syempre, mababait naman yung mga hindi naman yan matanggi sa inyo. Joms, si Carla. So, huwag na muna po natin interviewin para naman ma-excite ulit yung ating mga viewers. Kasi syempre, yung mga tao, nagsasawa din naman po yan. Kahit sabihin natin solid solid Jomcar tayo, solid Etsy tayo. Pag palagi natin napapanood, parang di na baga tayo nasasabi. No? Kaya ganun po, bawasan po natin yung exposure nila. Lalo na po si Carla, si Napiansi, si Joy. Si Joy ngayon, maganda yung ni Joy, di ba? Kasi tinan mo yung views kay Joy. Bira kasi si Joy makita. Kaya maraming nakakamiss kay Joy. Yung vlog natin talagang ang dami pa rin nanonood sa kanya. Kahit matagal na si Joy. Kung tutusin, siya yung pinakamatagal Si Joy yung pinakamatagal sa Kalingap Angels natin ngayon, si Joy. Overexposure po kasi si Carla lagi sinasama sa vlog. Yan na nga po, yan po yung bawasan natin. Yan sa mga vlogger na kasamahan natin. Bawasan natin. Kasi si Carla, napakabait niya talaga. Kahit, kumbaga, lahat yan ay, approachable. Napaka-approachable po ni Carla. Kahit saan, nakikita si Carla kahit kumakain. Yun na nga po no? Si Carla din po dyan yung kasi mahaba-haba pa ang lalakbay ni Carla. Alam niyo po ang 1 milyon, halimbawa meron ka 1 milyon sa bangko. Siguro kung breadwinner ka and nagka-aral ka ng college, mabilis po yun maubos. Ang 1 milyon ngayon. Sabihin natin may ipon si Carla, di pa natin sure kung aabot ng milyon ng ipon niya. May family siya, di ba? Allowance ng family niya buwan-buwan. And tuition niya, bayad sa renta, mga bills. So, yun yung kumbaga yung iniisip ko, yung security ng kanyang financial security hanggang siya ay makapagtapos. Marami pong magkakapatid sila Carla. So, deserve pa rin po talaga ni Carla ang mga tulong po ninyo, sponsorship niyo. Di po, ibig sabihin na ganyan, kumbaga, tapos na yung kanyang may pabahay na, stable na hanggang after 4 years, 3 years, hindi natin masabi. Yes, Etsy, malakas pa din. Malakas pa rin naman, pati Jomcar, malakas pa rin yan. Yan? Huli po kasi minsan, biglang tumataas po ang views natin sa Jomcar. Siyempre, salamat sa Big Four, ayan. Malaking tulong yung Big Four natin sa ating mga scholars na hindi naman ganun kataas yung views, di ba? Baga napoprovide din natin yung pangailangan ng iba. Ang iba dito, huwag muna tayo mag-iman dahil sa pala. Yeah, so po tayo ilan po tayo pataas, Ilan po tayo pataas. And ang sabi ko nga, ang Jomcar, wala na yung dapat patunayan. Kahit bumaba ang views niyan, kahit itigil ko ang vlog sa Jomcar, wala na pong makakapantay dyan. Kung meron man, matatagalan. Kasi iba na ang nagawa ng Jomcar. Kung sakaling tumigil man tayo sa pag-vlog sa kanila, matatagalan ulit bago yan ma-achieve ng mga panibagong tandem or love team natin. Kaya wag po tayong magtulungan na lang po tayo at maghilan tayo pataas, di ba? Sana wag po magtampo ang Etsy kasi alam niyo naman, di ba? Ang Etsy naman po sa Jomcar is na yan. Kumbaga, nasa part 80 na sila. So, kahit hindi natin dalasan yung upload nila, kahit mag-twice a month na lang sila, mas okay po yun. Better po yun sa kanila. Kapag nga po yun sa kanila kasi hindi masyadong maapektuhan yung kanilang views kasi hindi sila overexposed. And yun nga lang, sana
wag lang masyadong may mga tawag diyan, yung mga vlog na hindi nagmumula sa ating YouTube channel. Para kahit pahinga sila, hindi sila na-overexpose. Kumbaga kahit rest day nila, hindi sila nagtatrabaho, parang gano'n. Kumbaga pahinga sila sa social media para 'pag nasabik ulit ang mga viewers, kasi mami-miss nila 'yun, eh. Isipin niyo, mami-miss nila ang Danjoy at ang Chongkar at Edsy. So masasabik sila ulit. Kagaya nung nakaraan, 'di ba, yung sa Edsy, sabik na sabik kayo kasi nami-miss niyo sila. Kaya tingnan niyo po ang taas ng views nila. Wag naman po twice a month, kahit po 3. Puwede naman 3 o 2 kasi every 10 days parang gano'n. Marathon kami ng Chongkar, walang iwanan na Gandoli. Yes! Suportahan po tayo mga Kalingap. Walang iwanan. Siyempre hangga't nasa Kalingap tayo, sama-sama tayo dito. Kalingap, kamusta na po si Founder Bobby? Yun na nga po pag-uusapan natin. Isa sa pag-uusapan natin yung kay Kuya Bob kasi itong mga nakaraan lang, nakausap ko siya. And yun, nag-overthink siya kung ano na talaga yung gusto niya. Parang natotoxican ata si Kuya Bob ngayon. Parang gusto niya magpahinga bilang founder. Yun yung nasabi niya sa akin. Pero sabi naman niya sa akin, kung ano yung desisyon ko para sa kanya, yun daw yung masusunod. So si Kuya Bob na kumbaga naisip niya na bumaba sa pwesto bilang founder ng Danjoy. Pero di pa naman tayo pumapayag doon sa kanyang kagustuhan kasi sabi ko nagkaroon ng Danjoy dahil sa kanya, di ba? Siya nag-push nun eh. Siya yung nag-push nun. Kumbaga siya yung sumalo ng mga bashing. Kuya Bob yung sumalo ng mga bashing. Pero makalingap, ako po ay wala po akong pinagbabawalan sa K-Boys na tumanggap ng sponsors or sponsorship, malaya po ang mga sponsors natin kung kanino sila gustong magpahatid ng tulong, maging founder man yan o kung sino man. Wala po tayong rules dyan, Wala po tayong kasi yun ng mga supporters or sponsors natin. Desisyon nila yan kung kanino sila magtitiwala. Kasi malay natin kung di tayo palagi available, busy tayo. Kaya kasi lang naman, isa lang din naman yung goal natin. Yun ay ang makatulong. So, kumbaga, pagkahatiran lang naman ng tulong So wala naman pong issue siguro doon. Di naman para sa kanila yung binibigay. Yun ay para sa beneficiary natin. Sila lang yung naging daan. Kaya sa akin, kaya ba sinasabi ko sa may mga gustong magpahabot ng tulong, pwede nyo idaan sa mga kasama ko, kakilala ko, kung di nyo ako makontak, o kung naman, sa page ko, Kasi sa page ko, 24/7, may nagmamando dyan, may tao dyan. May admin ako. Yan, yung Kalingap Rob na may 4.7 million followers na sa Facebook. Yun po yung only Facebook page ko, Yung Kalingap Rob na may 4.7 million followers. So wag po tayong magpapaloko sa mga ibang fake page na nauna pang mag-upload or di sumusunod sa rules. Ang rules lang naman natin, kahit sana at least makabuelo. Dapat nga 2 days At least 2 days na upload na yung natin, vlog, bago magawa ng reels. And sa upload natin mga picture and reels, pakilagay naman po sana nung link, Yung link nung natin, nung vlog, full video ng vlog, pakilagay naman po yung link sana, hindi yung basta lang po ma-upload. Pakilagay po yung link ng full video, yung vlog natin. Madali lang naman ilagay yung link, ikakopy nyo lang po yung link. Para sa mga yung mga ma-curious, pupunta sila dun sa link and papanoorin nila yung vlog. So yan, magiging maipit po kami chat sa mga nagre-upload ng reels. And sana po kung may ma-upload ng reels, wag naman po yung sobrang haba. Yung halos malagay nyo na lahat ng buong kwento. Diba? Kasi masyado pong yes, dapat 2 days talaga. And isa pa, wag nating diktahan ang ating mga sponsors kung sino yung kumbaga yung didiktahan natin personal,
PM natin na kung sino yung dapat nilang tulungan. Huwag po tayong gano'n. Dapat ano tayo, hayaan natin sila. Pwede tayong mag-suggest na, halimbawa, si ano po kailangan ng tulong pero huwag nating pilitin sila kung kasi ang mga sponsors meron niyang kumbaga napupusuan tulungan. Kumbaga kusayan nilang mararamdaman sa kanilang puso kung sino gusto nilang tulungan. Pongden, Kuya Rab. Maraming naghahanap ng Pongden. And ay tatanungin natin si Pong and si Eden kung ano yung magiging comment nila dyan. And syempre, si Inkit, di ba? Tatanungin din natin si Inkit kung papayag ba siya na kasi ano naman yan, sa una talaga, alam nila na this is just love team for entertainment. So syempre, alam nila, professional sila about dyan. And makakausap naman natin sila kung papayag na ikaw, tandem ka sa iba, or si pwedeng i-tandem sa iba. Di ba? Parang mga artista. Nagkataon lang na yung iba talagang nagka-developan, like Etsy, di ba? Sana pagbigyan D at Rose. Paano na si Love, D at Rose daw. Maligaya na si Sed sa jowa niya. Nakamubo na kami. Paano mo nasabi? Nakita niyo ba si Sed? Grabe naman kayo. May IG story si Sed, may kasama girl. May kasama daw girl sa IG. Di mo alam? Baka si Rose, yun? Baka nag-uusap na. Or baka si katulad ng pinapakilala dito, Jack. Wala ka namang pinapakilala eh. O fake news daw, o fake news and Kuya Rap kay Sed. Fake news naman pala. Hindi nga namin alam eh. The live selling, na-overexposed din sila Carla. Yung sa live selling naman po kasi, ano lang naman po yun. Minsan once a month lang. Ganyan, once a month lang minsan. And yung live selling na po yun, may purpose po yun. Kumbaga, hindi sayang yung pag-stay nila doon kasi grabe din naman po yung pwedeng kitain nila doon, di ba? So, ano po yun? Hindi po yun natin pwedeng gawing rason din kasi may purpose po yung live selling na yun.